Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Hindi nalingid sa akin. Nabukas ang third eye ng aking misis. May mga nararamdaman at nakikita siya sa paligid na kung sa ibang tao ay wala naman talaga. Nakakaramdam at nakakakita naman ako paminsan, pero hindi ko lang po sigurado kung totoo ba o guni-guni lamang sila. Buwan ng Pebrero noon at saktong kaarawan ni tatay. Kami ang magluluto ng ihahanda at dadalhin na lamang sa Pangasinan kung saan sila nakatira ni nanay. Dito na kami nakatira sa Baguio ngayon kasi dito rin nag-aaral ang aming mga anak. Biyernes, araw ng aming biyahe papuntang Pangasinan at kinabukasan ay kaarawan na nga ng aking tatay. Naiayos na namin ng aking misis lahat ng dadalhin sa mga gamit pati na din ang mga nilutong pagkain para sa handa. Susunduin na lang namin ang mga bata sa eskwela. Uuwi ng bahay para makapagpalit ng saglit at saka lalarga na pababa ng Pangasinan. 6:00 na ng hapon nang kami ay makaalis ng bahay at sigurado na gagabihin na kami na darating sa bahay ng aking mga magulang. Bukod sa pakikinig sa radyo habang kami ay nasa sasakyan, nakagawian na ng aking misis na sabihin sa akin ang kanyang mga nakikita sa daan na hindi pangkaraniwan. Sa ilang beses din namin na pagbiyahe sa rutang Baguio Pangasinan ay tanda na namin ang mga lugar kung saan may mga nakikita siya na mga kakaibang nilalang at karamihan sa mga ito ay mga daan papasok sa aming baryo. Ang daan papasok sa aming baryo ay medyo masukal pa. Marami pang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada at may mga lugar na bakante at halos walang kabahayan. Nasa pasado 10:00 na ng gabi nang makaliko kami papasok sa aming baryo mula sa National Highway. Una sa madadaan ang mga lugar na tanda naming may mga nagpapakita ay ang malaking puno ng balete. Dito nakakita si Mrs. ng batang gumagapang ng napakabilis sa 10 oras ng gabi. Malayo pa lang ay bumusina na ako bilang tanda ng pagpapasintabi. Tinanong ko nga si Mrs. kung meron ba siyang nakikita at ang sabi naman niya ay wala. Napabuntong hininga na lamang ako kasi sa totoo lang natatakot na din ako. Makailang saglit pa ay palapit na din kami sa isang tulay kung saan may nakikita si Mrs. na isang lalaki na nakatayo sa kaliwang bahagi sa kabilang dulo nito. Naka-shorts daw siya na parang pinutol na pantalon at nakadamit na puti ngunit hindi naaaninag ang muka. Tinanong ko ulit si Mrs. kung naroon ang lalaki ngunit ang sabi niya ay oo. Nandun at nakatayo pa rin siya sa dati niyang pwesto. Pinaninindigan talaga ako ng mga balahibo kaya pinatakbo ko ng matuli ng sasakyan para makalagpas na sa tulay. Sa aking pagkakaalam ay meron nga talagang pinaslang na lalaki malapit sa tulay na yon. Sunod na madadaanan namin ay ang crossing na kung saan ay meron ding nagpapakita. Subalit sa pagkakataon na iyon ay wala naman. Narating namin ang bahay namin at inihinto ko ang sasakyan sa tapat ng aming bahay para ibaba ang mga daladala naming gamit at pagkain. Mabilis naman naming nagawa ito. Naiwan na ang 2 naming anak at kami na lang ni Mrs. ang nagpark ng sasakyan sa bahay ng aking pinsan sa kadahilanan na wala kasing parking sa aming bakuran. Naghihintay naman ang 2 naming anak sa may kalsada sa tapat mismo ng bahay ng aking mga magulang. Habang naglalakad kami ni Mrs. pabalik ng bahay, ay may 3 anino ng wari mga bata na naghihintay sa tapat ng aming bahay. Yung 2 ay sigurado akong ito ay ang aking mga anak at ang isa na nasa likuran nila
ay hindi ko malaman kung sino. Pilit ko pa ngang kinikilala o iniisip kung sino ang pangatlong anino pero wala akong maisip dahil pulos mga matatanda ang nasa aming bahay. Ngunit sa isang kurap ko ay biglang nawala ang pangatlong anino na nasa likod ng aking mga anak. Napalingon ako sa misis ko at sinabi kong nasaan na ang pangatlong bata na kani-kanina lang ay naroon lang at naghihintay din sa amin. Dito ko napagtanto na ang aking nakita ay hindi pala tao nung sabihin sa akin ni misis na, "Nakita mo din pala?" Ito ang Sindak Short Stories Radio. Excited na makita muli ni Jessica ang bagong boyfriend na si Clifford na nakilala lamang niya sa isang dating app. Nang araw na iyon ay tila nakisama sa kanya sapagkat maayos ang lagay nito at siya ay nasa isang park. Perfect na lugar ito upang sila ay magkitang muli. Agad siyang tumayo nang makitang paparating na ito sa kanya. Kumaway siya at napangiti naman si Clifford nang gawin niya ito. Naghalikan naman sila agad sa labi at nagyakapan. "Mabuti naman at nakarating ka," sabi niya habang nakatingin sa gwapo nitong muka. "Oo naman, basta ikaw. Tsaka ang ganda-ganda mo talaga." Nag-blush pa nga ang babae dahil sa sinabing ito ng binata. "Wag kenge." Pabebe niyang sambit sabay pabirong hinampas sa braso si Clifford. Natawa naman ang lalaki at inakbayan siya. "So, halika na. Saan mo pala unang gustong pumunta?" "Eh di sa puso mo." "Hindi, syempre sa mall. Nagugutom na rin kasi ako eh," sabi ng babae. Tugon naman ng binata. "As you wish, my lady." At naglakad na nga sila papuntang mall. Total walking distance lang naman ito mula sa park. Masaya naman ang takbo ng date nila sa mall na iyon at nakangiti silang lumabas pagkatapos. Kulang na nga lang ay magsisulputan ng mga puso sa paligid nila at atakihin pa sila ng libo-libong mga langgam dahil sa kaswitan. Maghahalikan na sana silang muli nang biglang umulan. Nataranta ang dalawa at dali-daling naghanap ng masisilungan. Basang-basa na nga sila nang makasilong sila sa isang waiting shed. "Grabe namang panirang ulan to," sabi ni Jessica at tiningnan muli ang gwapong boyfriend. Napatili na lamang siya nang makita ang muka nito. Ang muka kasi nito ay parang natutunaw. Unti-unting pumaibaba ang mga mata, ilong at bibig nito. Ang sabi ng lalaki sa pagkagulat, "Bakit ganyan ang mukha mo, Jessica?" At agad siyang napahawak sa muka at naalala niyang babalik nga pala sa liquid form ang glue na kanyang ginamit upang ipandikit sa mga mata, ilong at labi niya. Hindi pala ito dapat mabasa o kaya ay maulanan. Natawa na lamang silang dalawa nang maalala ang glue na ginamit nila. Halos makalimutan na nga nilang wala pala silang muka. Natatawa namang inilabas ni Clifford ang glue sa bag nito habang nahuhulog na ang mga mata nito. Tinanggap naman ito ni Jessica at sinimulan na muling i-glue ang kanilang mga muka. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Isishare ko lamang po ang kwento ng tito at pinsan ko sa bahay ng lola namin. Nangyari po ito around 2013 at talagang hindi lamang po ito yung mga creepy experiences namin doon. Sa katunayan pa nga po, Sir Red, ay halos sunod-sunod yung pagpaparamdam sa bahay ni lola. Dito po kasi sa bahay namin ay may time din na parang may iba kaming nafe-feel, but mostly paramdam lamang. Unlike sa mga karanasan namin, lalong-lalo na ng tito at tita ko sa bahay ng lola namin na talagang sila mismo ang naka-witness.
Ang pagbibiro pa nga po ni Lola ay baka daw yung nagmumulto sa bahay nila ay nagpapalipat-lipat lamang sa mga bahay namin, since ang kinatatayuan po ng aming mga bahay ay nasa iisang compound lamang. Isang gabi, natutulog na sina Tito Migs at katabi yung isa ko pang tito na si Tito Jun. Share po kasi silang dalawa ng kwarto. Madaling araw nang maalimpungatan si Tito Migs at naramdaman niya na tila nauuhaw siya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nang akmang papaakyat na siya pabalik sa kanilang kwarto, ay naabutan niya na pababa din si Tito Jun. Nabangga pa nga daw niya yung balikat ni Tito nang magkasalubungan sila. Nang makalagpas si Tito Jun ay saka ito tinawag ni Tito Migs at sabi, "Oh, Noy, saan ka punta?" Ngunit nakababa na lamang si Tito Jun nang hindi pa sumasagot sa tanong. Kaya dumiretso na lamang si Tito Migs sa kwarto upang makabalik na rin sa kanyang pagtulog. Saktong pagbukas daw niya ng pinto, nakita niyang nakahiga sa kama si Tito Jun. Tulog na tulog ito at nakakumot pa daw. Otomatikong nilamon ng sindak si Tito Migs dahil sa kanyang realization. Sobrang kinilabutan si Tito noon, lalo at sa kung paano pa niya tinawag si Tito Jun habang pababa kanina at sa kung paano rin sila nagkabanggaan sa hagdan. Nagtalukbong na lamang daw si Tito Migs ng kumot at pinilit niya na matulog na. Ang susunod ko namang kwento ay hango sa karanasan ng aking pinsan. Nagkataon daw ng isang araw ay nanonood siya ng Cartoon Network doon sa bahay ni na Lola. Yung TV po kasi sa bahay ni na Lola ay nakapwesto sa bandang ilalim ng hagdan kaya makikita mo kung sino ang bababa. Habang nanonood daw siya, nakita daw niyang pababa ang aming tita, yung bunsong kapatid ni na mama. Siya yung pinaka-close namin sa lahat ng tito at tita since hindi rin kasi ganon nalalayo yung edad namin sa kanya. May dala pa nga daw siyang tuwalya at damit na animoy maliligo. May tinanong daw yung pinsan ko at sumagot naman daw si tita, and after po nun ay dumiretso na ito sa CR. Ilang minuto na lamang daw yung lumipas nang dumating naman kaming family galing sa staycation sa isang hotel. Sinalubong kami nung pinsan ko at nagulat kami nang makita siyang namumutla. Ito ay dahil nakita niya si tita na kasama naming umuwi galing sa hotel. Kwento ng pinsan ko sa amin ng buong pangyayari at lahat po kami ay napatulala at hindi makapaniwala. Simula kasi nung isang araw ay kasama na namin si tita. Kaya't sino yung nakita niyang bumaba at nakausap pa niya. After po pala nito si Red ay kwento rin ng pinsan ko na habang nasa banyo daw si tita ay tumakbo din yung aso namin papunta sa tapat ng pinto ng CR at napansin niya ang panay na pagtatahol nito. Binaliwala na lamang daw niya iyon dahil akala nga niya ay si tita talaga ang pumasok sa CR. Madami pa po kaming mga karanasan sa bahay nila Lola. Dati rin po kasi meron silang malalaking mga banga na antik doon sa kanilang bahay. Ibilang pa yung mga malalaking kutsara at tinidor na karaniwang nakasabit sa dingding at malalaking antik na pamaypay na nakasabit din na pangdekorasyon sa kanilang dingding. Malaki ang paniniwala namin na maaaring isa ito sa mga nakapagdudulot ng mga paramdam o hindi maipaliwanag na mga pagmumulto sa bahay nila Lola. May isa nga ako nabasa patungkol dito na maaaring ang ganitong klaseng mga antik na mga gamit ay nagsisilbing portal mula sa ibang dimensyon. Ito ang Sindak Short Stories Radio.
100,000 pesos. Gusto kong kunin ang isang mata ng lalaking yan. Nakasilip ako ngayon sa isang maliit na butas ng aking nakakahon na kulungan. Nanginginig ako at pinagpapawisan ng malamig. Dasal ako ng dasal na sana ang lahat ng nangyayaring ito ay isang panaginip lamang. Nakahiga ang lalaki sa isang mahabang mesa at may mga kadenang nakagapos sa kanya at may isa pang tao na nakasuot ng itim at nakamaskara ng pula. Bitbit niya ang matalim na kutsilyo sa harapan ng lalaki. Lahat ng tao na kasali sa auction ay halatang mayayaman. Nakasuot pa sila ng mga magagarbong maskara, ganun din ang mga damit, pero lahat ay kulay itim. Hanggang sa 1,000,000 piso. Kukunin ko ang 2 mata ng lalaking yan. Anyone who wants to oppose? Sigaw ng babaeng naka-tube na gown at may magarbong maskara. So, wala. Akin na yan. Kitang-kita ko kung paano itinusok hanggang sa kailaliman ng taong nakaitim ang kutsilyong hawak upang madukot ang mga mata nito. Namilipit sa sobrang sakit ang lalaki. Nasusuka ako sa aking nakita, lalo sa kung paano dinukot ang mga matang iyon na parang walang kahirap-hirap at bihasang-bihasa ang gumawa nun. Kitang-kita ko ang pag-agos ng sariwang pulang likido sa mesa at tumulo pa ang halos lahat ng iyon sa nangingintab na sahig. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaki. Kinuha ng babae ang mata at kinain niya ito agad. Para bang satisfying na pagkain iyon para sa kanya at kitang-kita ko pa kung paano niya iyon nginuya ng nginuya. Biglang may nagbukas ng aking kahon kung saan ako nakakulong. Nararamdaman ko na ang labis na panginginig ng aking kalamnan at nais ko sanang tumakbo. Pero itinulak ako agad sa mesa at nasagi ko pa ang lalaking nahihirapan pa rin ngayon dahil sa dinukutan siya ng mga mata. Akma na sana akong igagapos. Subalit may isang lalaking nagpatikhim, sabay sabing, "Bibilhin ko siya ng buo. 500 million. Nakahinga ako ng maluwag matapos kong madinig iyon. Wala pa ngang ilang oras ay isinakay niya ako sa kanyang sasakyan. Pero nandoon pa rin sa aking puso't isipan ang pangamba. Pakakawalan mo ba ako? Hindi. Nakita mo naman siguro nakagapos ka. Nawirduhan ako sa isinagot niya. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tumambad sa akin ang napakagwapo niyang muka. Ilang saglit pa. Nandito na tayo. Napansin kong tumigil kami sa isang hindi pamilyar na lugar at nakita ko ang isang mansyon. Tinanggal niya ang aking pagkakagapos. Ang sabi niya, "Sige na, bumaba ka na." At sinunod ko nga ang kanyang iniutos. Pero nagtaka ako dahil nilak niya ang sasakyan niya at napangiti siya sa loob sabay sigaw ng, "Ama! Ina! May pasalubong ako sa inyo. Sige na, maghapunan na po kayo." Gayon na lang ang aking panghihilakbot, lalo at nang makita ko ang paglabas ng 2 matanda na may hawak na chainsaw at itak. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat po ng mga avid ninyong listeners. Personal email ko po ang ginamit ko para makapagpadala ng kwento at itago nyo na lang po ako sa pangalang Ikay. Bata pa lang po kasi ako ay marami na akong nararamdaman na mga kakaiba pero wala akong napagsasabihan patungkol dito kasi baka mamaya
ang iisipin nila ay nababaliw na ako. Kaya naman natuwa talaga ako dahil meron kayo na segment dito sa inyong podcast/channel na ganito po na pwede makapag-share ang mga taga-subaybay ninyo ng kanilang mga personal na naranasang katatakutan. Ang kwentong ito ay nangyari po 2014 at pumunta po ako ng Dubai para magtrabaho sa company ng tito ko. Since tourist visit lamang po ang visa ko nung time na yon, ni-require po ako na mag-exit sa Kish Island sa Iran kung saan nag-e-exit ang karamihan sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa Dubai. Ang sabi ng tito ko ay airport to airport lang daw ang exit ko. So ang ibig sabihin, hindi ko na kailangang mag-stay ng matagal doon. Dahil isa pa, alam ko na hindi naman din ako magtatagal sa Kish Island, konting damit tsaka laptop lamang po yung laman ng maleta ko. Pagdating ko ng Kish, marami akong naging kaibigan na kapwa Pilipino. Naging friends kami agad, especially po si Dina, hindi tunay na pangalan. Pagdating ko doon ay hindi ko inaasahan na nagka-problema ako sa aking visa kung kaya't magtatagal pala talaga ako doon. Sobra talaga akong na-stress ng sandaling yon. Nung nag-check-in na ako sa kwarto naming dalawa, marami kami sa labas at magkakatapat ang kama. Okay naman po talaga Sir Red at mababait naman po yung mga kapwa nating Pinoy at wala talaga akong masasabi sa kanila. Ang bed ni Dina at bed ko ay pinagtabi namin dahil parehas kaming hindi sanay na walang katabi. Unang gabi pa lang ay may naramdaman na akong kakaiba dito. Pagkatapos nga pong manood ng movie sa laptop ay humiga na ako. Pero kakapikit ko pa lang ng mata ko ay naramdaman ko na gumalaw po yung kama. As in literal. Alam kong hindi po yun lindol kasi dahan-dahan yung paggalaw ng kama at may konting paglangit-ngit akong narinig. Kaya alam ko na hindi iyon isang guni-guni. Nagdasal tuloy ako ng Our Father at pagkatapos ay otomatikong nawala siya. Subalit, pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, mga kaluskos naman ng plastik na parang hinahalungkat sa loob ng basurahan o kahit saan man yung naririnig ko. Alam ko naman po na wala pong gising kahit isa sa amin kasi nakasara ang ilaw sa kwarto at bukod nga doon sa naririnig kong parang plastic na hinahalungkat ay yung tunog po ng aircon sa kanang bahagi ng kama ko ang naririnig. Nakatalukbong po ako ng kumot dahil sa takot at hindi na ako nakatulog hanggang sa umaga. Kinaumagahan, nagtanong ako kay Ate Madi, yung pinakamatagal na sa hotel. Mayora nga ang tawag namin sa kanya kasi pag matagal ka na doon ka na nag-i-stay sa isang kwarto. Sabi ko, Ate Madi, meron ka bang nararamdaman dito? At ngumiti lamang po siya sa akin at sinabing, huwag mong pansinin yun. Welcome ka lang noon kasi bagong dating ka. Ganyan din ako noon eh. Ako naman po that time ay hindi ko na lang binigyan ng pansin yung mga naranasan ko noong nakaraang gabi. Kaya nung bandang 12:00 na ng tanghali, nagready na ako para maligo. Nasa kasarapan na ako ng paliligo pero bigla pong namatay ang gripo pati na rin ang shower. Nangakmang hahawakan ko ang handle nitong gripong ito, bigla po bumalik as in matik. Bumalik yung tulo sa gripo at walang ano-ano ay may malamig pang hangin ang naramdaman ko sa batok. Yun bang parang hinipan ka talaga dahil direkta po sa batok ko naramdaman yung hangin na yun. Takot na takot ako kaya naman hindi pa ako tapos sa CR para maligo ay tumakbo na ako palabas. Nasalubong ko si Ate Madi at sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin. Sinabihan na lamang niya ako na wag akong matatakot. Tiniyak pa niya na wala lang yun at hindi naman nananakit ang mga ito. Masasanay din daw ako katulad niya. Nung time na iyon nagsisi ako kung bakit inalis ko pa sa katawan ko ang pangontra ko. Binilhan po kasi ako ni tita ng pangontra dahil lapitin nga daw po ako.
Iniwan ko po ito nung araw na umalis ako papunta ng Dubai. Lumala po yung pagpaparamdam sa akin lalo na sa gabi. May mga oras kasi na palakad-lakad ng pabalik-balik ang isang babae sa paanan ko. Kuminsan naman ay hihilahin niya ang kumot ko na nakatalukbong pa sa akin. Kaya talagang nung nag-stay ako doon ng 1 linggo ay namayat po talaga ako. Sinabi ko sa tito ko po yung nangyari sa akin at nakiusap ako na ayusin niya yung visa o tulungan niya akong ayusin yung visa, subalit nataon kasi na Ramadan nung time na iyon kaya sarado lahat ng opisina. Iyak talaga ako noon ng iyak, Sir Red, pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Ang mga kasama ko sa loob ng hotel room ay sinasamahan pa nga ako magrosaryo sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Baliktad na rin po ang naging routine namin. Pero magkagayon man ay naging thankful ako sa kanila dahil nag-adjust sila para sa akin. Sa gabi, nanonood kami ng mga movie at sa umaga kung kailan tirik ang araw ay doon kami natutulog. Akala ko nga po ay tapos na ang lahat ng pagpaparamdam sa akin. Pero makalipas ang 3 linggo, mas malala pa pala ang mangyayari. Nakalipat na ako sa kwarto kasama si Ate Maddie kasi matagal na rin ako nag-i-stay doon. Yung ibang bagong dating, minsan kinabukasan or pagkalipas ng 3 araw ay aalis na rin. Isang umaga, matutulog na sana ako nang may narinig akong iyak ng isang babae. Hanggang ngayon nga po hindi ko pa rin nakakalimutan yung itsura nun. Nakaupo lamang po siya sa dulo ng kama ko at nakatalikod. Umiiyak. Ngunit paglingon niya sa akin, wala po siyang mata at talagang tila naaagnas ang kanyang itsura. Nangungulubot at medyo naaagnas din po yung kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay talagang itim na itim pero nakikita ko po na may tumutulong pulang likido sa kanyang pisngi at parang ito yung nagsisilbing luha niya at tuloy-tuloy sa pag-agos. Takot na takot talaga ako nung time na iyon, Sir Red, kaya kahit anong dasal na mausal ko ay talagang ginawa ko na upang umalis lamang po yung masamang espiritu na iyon. Pero sinabayan pa ako ng dasal nung babaeng multo na iyon nang nagtungo na ako sa Hail Mary. Bawat pikit ko nung time na iyon ay mukha niya lang ang nakikita ko kaya naman nagkasakit ako dahil doon. Lalo at hindi na ako nakakatulog ng maayos. Dasal lamang ako ng dasal at minsan kinakausap ko na lamang siya na para akong nababaliw. Sinasabihan ko siya na umalis na lamang at hindi ko siya matutulungan. Ang akala ko nga po ay ako lang ang ganun. Pati pala si Ate Lynn, hindi niya tunay na pangalan, na siyang katabi ko sa bed sa gawing kanan. As in same lamang po kami ng experience. Sabi ko nga noon, hindi pala ako baliw. Hindi lang pala ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi kinabukasan ay dumating na rin po yung visa ko at may schedule na rin ako ng pabalik na flight sa Dubai. So simula noon, hindi na po nagpakita yung babae. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin yung tungkol sa kanya at yung mga naranasan ko sa Kish Island pero hindi na ganun kadalas kasi ngayon, andito na po yung pangontra na ibinigay sa akin ng aking tiyahin at nangako ako sa aking sarili na never ko na ulit itong huhubarin kahit anuman ang mangyari at kahit saan man ako magpunta. Hanggang sa kasalukuyan, mahiwaga pa rin para sa akin na nangyari nung nagtrabaho ako sa isang piggery sa Bulacan taong 2003. Hindi po ito isang putyo-putyo o maliit lamang na piggery. Para itong farm at talagang may piggery po siya sa gitna at nasa liblib na lugar. Ito marahil yung pinakadahilan kung bakit may kalayuan ito talaga sa pinakasentro para hindi na rin siguro malapit talaga sa mga bahay-bahay lalo kung mangangamoy na ang piggery. May 24 na buildings kung saan nakakulong ang mga alagaing mga baboy na pag lumaki at naging malusog ay pwede na naming ibenta. Isang dapit hapon noon nang pabalik na ako sa building 8 galing sa break. Bigla na lang akong may narinig na parang ugong ng tren. Napahinto talaga ako, Sir Red, sa paglalakad dahil ang weird po nung tunog na yon. Sa isip-isip ko,
Paano mangyayari yun? Paano magkakaroon ng ganong tunog? Nasa liblib kaming lugar at siguradong wala din namang malapit na train station sa lugar namin. Nagtataka man pero ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad. Nang hindi nga ako makatiis, naisipan kong hanapin kung saan nagmumula yung malakas na tunog. Dahan-dahan kong sinusundan ang tunog na iyon hanggang sa matuntun ko ang isang maliit na sapa sa likod ng Building 8. Yung sapa na iyon ay punong-puno ng mga kangkong. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa sapa para hindi ko rin maistorbo yung tunog na lalong lumalakas sa pandinig ko. Pero pagharap ko sa mismong sapa, bigla na lamang nawala ang tunog na yon. Napasipat tuloy ako sa naturang lugar. Tinignan ko rin kung mula nga ba sa sapa yung naririnig ko kanina at inabangan ko talaga kung may gagalaw nga mula doon. Pero wala naman akong nakita. Napailing na lamang ako at napatingin sa kalangitan at naisip ko nga ay maya-maya'y papadilim na. Mawawala na ang liwanag at baka guni-guni ko lang ang lahat ng ito. Sa aking pagpihit pabalik, eto na naman mayroon na naman akong narinig. Sa pagkakataong ito, Sir Red, ay parang naghahaming na siya. Lumingon ako ng dahan-dahan kasi baka pinagtitripan lang ako ng katrabaho ko pero wala pa rin akong nakita na kahit sino doon. Nagpatuloy yung paghahaming at lalong nagiging malinaw sa akin ang boses. At dahil sa tinis noon, isang babae, tiyak ko ang gumagawa nun. Pero hindi siya galing sa sapa. Mukhang galing iyon sa Building 8. Dahil doon napapunta na naman ako. Naisipan ko na rin na bumalik sa trabaho at baka mamaya makita ako ng kung sino, lalong-lalo na sa nangtitrip sa akin. Nagpatuloy ako papunta sa Building 8 at pagpihit ko sa pinto, dito nga'y narinig kong lumalakas ang paghaming ng babae. Sa isip-isip ko nga ay baka may bisita na namang dinala dito yung katrabaho ko. Sa pagpasok ko sa building, bigla na namang naglaho ang tunog. Nabiwirtuhan man ako sa mga naririnig ko, Sir Red, pero nagpatuloy na lang ako sa aking trabaho. Naglinis ako ng mga kulungan ng baboy at nang matapos ko ang mga naka-assign sa aking lilinisin, pumunta ako sa storage ng mga pagkain ng baboy. Medyo madilim na sa building at hindi pa nasisindihan ng assigned na tao yung pagbukas ng ilaw. Dahil na rin sa pagod, umupo muna ako saglit para makapagpahinga. Napayuko ang ulo ko habang nakapatong sa mga braso at medyo napapapikit na rin ang bahagya. Pero bigla na naman, bumalik yung same exact na tunog na haming ng babae. Nung una ay may kahinaan lamang ito kaya hindi masyadong malinaw ang tunog. Hanggang sa papalakas ito ng papalakas pero sa pagkakataong ito, sigurado akong galing na siya sa bubong. Nagsitayuan po talaga yung balahibo ko sa katawan. Naramdaman ko na rin yung tagos hanggang buto na lamig ng mga sandaling iyon. Pero ang kaakibat nito ay pangingilabot sa buong katawan. Sa katunayan, Sir Red, hindi naman po ako matatakutin. Pero ng araw na iyon, alam kong may kakaibang nangyayari. Nakakapangilabot. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tumakbo ako papalabas ng building. Takbo lang ako ng takbo dahil sa tindi ng takot at hindi ko na malayang nakayanan kong talunin ng mga grills na nakaharang. Hanggang sa hingal na hingal nga ako nakarating sa quarters ng mga katrabaho ko. Nasipa ko pa ngayong planggana na kumalampag sa kanya at sa gulat niya bigla siyang napatayo. Habang hingal na hingal, lumapit pa ako sa kanya. Ngunit napailing na lamang siya sa pag-aakalang ako si boss. Bumalik tuloy siya sa pagkakahiga nang ma-realize niyang ako lamang iyon. Habang nakahiga pa nga, tinanong niya ako kung ano ba ang nangyari. At doon na nga ako nagsimulang magkwento sa kanya. Natapos ang araw na iyon, Sir Red, hindi tuloy ako naging palagay. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa imahinasyon ko na kahit bago nga ako matulog ay ginagambala pa ako. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o
o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.